Masidhing debosyon at panata sa Poong Jesus Nazareno ang nasaksihan natin sa traslasyon taon-taon. Pero sa gitna ng nag-aalab na debosyon at pananampalataya, hindi na iwasang may mga debotong nasaktan. Kabilang dyan ang dalawang grupo ng mga debotong nagrambulan. Nag-ugat umano ito sa pag-uunahan sa paghawak sa tali ng andas. Ang isang lalaki dinala sa presinto matapos umanong manuntok ng ilang deboto. Ano bang sinasabi ng batas tungkol dyan? Nako, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, anong sinasabi ng batas sa ganitong kaso ng panggugulo, lalo na sa isang napakalaking event na sobrang daming tao, gaya nga ng pista ng Poong Jesus Nazareno? Well, nako, at the end of the day, ang kaso ng panakit ay isang kaso for physical injuries pa rin, whether it is for serious or less serious or slight physical injuries. Pero yun ay kung nalalaman pa natin kung sino-sino ang sumali sa rambulan na ito. Mabuti kung may CCTV o nakahagip na kamera, madaling matunton kung sino-sino ang gumawa ng krimen. Pero kung ito ay spontaneous na rambulan kumbaga, na marami ang involved at hindi malaman kung sino talaga ang responsible, meron actually na krimen sa Article 252 ng Revised Penal Code na tinatawag na physical injuries in a tumultuous affray. Ang hirap itagalog niyan. Pero ito yung krimen sa isang rambulan at merong nasaktan pero hindi malaman kung sino ba talaga ang nanakit sa biktima. Lahat ng involved na mukhang nakasakit sa biktima ay makakasuhan na merong mas mababang penalty kesa sa kaso ng physical injuries. Kung hindi seryoso ang injuries at hindi nga ma-identify ang talagang gumawa nito, lahat na mukhang nag-inflict ng violence ay may penalty ng 5 to 15 days na kulong lamang. Pero kung matutunton naman kung sino ang gumawa, siya ay tiyak na makakasuhan for physical injuries. Ano naman po ang habol ng mga madadamay o masasaktan as a result ng panggugulo? Well, pwedeng maghabol ng danyos kung sila ay nasaktan, nangailangan ng pa-ospital, gamot at medical attention. Pero kung wala naman silang damage, hayaan na lang natin ang mga otoridad na mag-file ng kaso at tulungan ng kaso kung kailangan ng testigo. Kung tutuusin, actually alam naman natin ang mga risk at peligro lalo na sa gulo at dami ng taong nagpupunta sa isang event na tulad ng traslasyon. So actually, ang mapapayo natin, keep cool na lang palagi. Walang mapapala sa init ng ulo. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.